That is, for a transformer producing circulating current, this will be added to its load current. Matadagdag itong circulating current, itong current, dadagdag sa load current niya. In normal na binibit-bit ng current ng transformer nito. And for the transformer receiving circulating current, this will be subtracted from its load. Yung load nito, ng mababa ang transformer, pupunta na doon sa may mataas na top. So, baka bukas makalawa mag-overload yung transformer mo. Dahil dito sa circulating current. Dahil yung ibang load ng isang transformer, pupunta na siya doon sa transformer na isa na may mataas na top. Okay? The voltage control of parallel transformer with circulating current method aims to minimize. Ano po yung magkocontrol? Voltage control, AVR. Okay? Aims to minimize the circulating current while keeping the voltage at the target value. Okay? Naggumawa ako ng AVR RTCC. RTCC meaning remote tap changer cubicle or AVR. Dalawa, GT1, GT2, and GT3. Nasaan po to? Saan location to? Pero kung titignan, marami ho yan. Ha? Marami pa ho yan. Marami pa mga kung ano. Pero ito lang muna di-discuss natin. No? Ito para sa GT1, ito para sa GT2, ito para sa GT3. Ano ba itong TPI? Binabasa niya, top position indicator. Kaya, nasaan, anong top si GT1? Nasa top 9. Anong top si GT2? Nasa top 9. Anong top si GT3? Nasa top 9. So, pare-parehas silang nagsusupply ng pare-parehas na voltage. Okay? Dito rin, ninyo ma-raise or lower yung top. However, kailangan kung mag-ooperate ka rito, doon sa motor drive unit, sa may transformer, sa OLTC, i-ano mo siya ng ano tawag dito? Wala. Local remote. Kailangan sa MDU, nakaposition siya sa remote. Pag nasa local siya, hindi mo ma-operate to. Kahit yung taga-control, control center, hindi niya ma-operate dahil ito, naka-local. Okay? Kailangan dito, naka-remote yung ano ng transformer sa OLTC mismo. So, meron siya independent, master, follower. Sa position nito, si GT1 follower siya. Okay? Dito si GT2, lumalabas na master siya. Dito sa GT3, lumalabas si GT3 follower siya. Ano ibig sabihin ng master follower? Si AVR, pag nakasense ng bumababa ang voltahe sa labas, aakyat siya magtataas siya ng voltahe. Magtatap 8 siya, let's say. Magtataas siya ng voltahe, magtatap 8 siya. Okay? Ngayon, dahil follower siya, itong dalawa, si GT1 at GT3, kailangan sumunod din to. Tataas din to ng top 8. Top 8. Automatic yan. Hindi na makikialaman hindi pakikialaman ng ano yan, ng control center. Dahil katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, si AVR, pag na-sense niya na merong abnormality sa secondary voltage, mag-switch siya ng command sa on-load tap changer na mag-raise ng voltage. Si follower, susunod siya. Susunod. Dead follower. So, magiging top 8 din to, top 8 dito. Kailangan maging ganun. Yan po ang trabaho sa
sa ang transformer. Nabanggit ko hot standby. Okay? Hot standby. Ano naman ba ibig sabihin ng hot standby? Ang hot standby, tatlong transformer, 1, GT1, GT2, GT3. Okay? Let's say, GT3 naka-hot standby siya. Naka-hot standby. Ano ibig sabihin ng hot standby? Si circuit breaker nito, yung medium voltage nito, sa 13.8, yung incomer, naka-off. Okay? Yung circuit breaker nito, okay, naka-off. Yung 132, naka-off silang pareho. Pero, yung disconnector, kung may disconnector sila, naka-close. Hindi siya naka-earth. Okay? Hot siya. Meron siyang voltahe. 132. Doon sa medium voltage, meron siyang 13.8. Pag nag-trip ito, pag ito'y nag-trip, off to, mag-close ang circuit breaker nung dalawa. Ng high voltage saka secondary, yung incomer. Minsan, tinatawag namin trip on parallel. Para nakaparallel sila, mag-trip yung isa, pasok yung isa. Para masupplyan, hindi mag-overload yung iisang transformer. Let's say, naka-hot standby ito, nag-trip to. Ito, pag hindi pumasok ito, mag-overload itong GT1. Pag titrip siya. Pag nag-overload siya, trip siya. Ano mangyayari? Blackout. So, dito lang po mo tayo. Sa susunod, ito na po tayo sa switch gear. Okay? Ganyan po yan. Section A, Section B, Section C. Okay? Tapos na po ako sa part 2. Gabi na po. Salamat po sa inyo. Tapos ka na, Sir Jaime, sa part 2 natin. Tapos Okay, guys, the floor is now open for your questions. Nawalan kasi kami ng internet so naka-hotspot lang ako ngayon. Hindi ko alam na ang host ngayon. Inaano ko ngayon yung Balik sa akin ang hosting. Sige. At hindi ko may ko, naka-minimize siya. Alin po? Naka-minimize siya Alin, sir? Yung hindi ko makita yung yung chat. Ipaki-unshare mo, sir. Unshare. Okay. Stop share. Yan. Yan. Para makita Any natin. question po? Expected ko hindi ako abot sa trip on parallel, yung hot standby. O mga questions daw, open na ang floor for your questions. And ready na si Sir Jaime po kayo sa boring na pagtuturo ko, ha? Yan, si Sir Erwin, meron yatang question, Sir Erwin. Nakita kita biglang tinawag. Tensya na, Sir Erwin, nakita kita. Tinawag na kita bigla. At nawala kami ng internet. Hotspot lang ako, guys, ha? Naka-hotspot ka lang. Maya-maya mawawala ka. Ha? Maya-maya mawawala ka. Sir June, meron siyang tanong. Nag-raise siya ng hand. Ano po tanong? Kung kaya ko, sasagutin ko po. Kung hindi po na kaya, tatanong po natin kay Ernie Barong. Hello, sir. Good afternoon, Sir Good afternoon. Jaime. Good afternoon po. Tiga-saan po kayo? Sir, sa Bataan po. Sa Bataan. Opo. May tanong lang ko, sir, regarding sa PRD. PRD, pressure relief device. Pressure relief device. Pressure relief valve. Okay. Kung naka-encounter ka na nagtitrip siya,
pero walang actual na oil na lumalabas dun sa device. Hindi pa. Yung ano siya, dahil yung rupture na yun, pag nag-pressure talaga, lalabas yun eh. Oh, yun nga dapat sir, lalabasan na kung Puputok yun eh, talagang yung kung- rupture disc na sinasabi roon. kung Puputok yun eh. true yung ano talaga, dapat magtitrip yung Oh, magtitrip siya. system. Oo, magtitrip. Pero, Kasi apo, share ko lang sir, nangyari kasi sa sa project ko, ano po? Hello? hello sir. Sige po. Dinig ba ka? So, Kasi one nangyari project sa po. isang project ko sir, nagkaroon kami ng trip ng PRD. Pero nung in-inspection namin yung sa transformer side, Mhm. wala kaming nakitang langis na lumalabas galing dun sa PRD mismo na device. Pero yung ibabaw na pula, nakataas. Hindi rin nakataas. Yung plunger niya, Yung plunger hindi nakataas. hindi nakataas. So ang ginawa namin, kasi naka-shutdown yung transformer dahil nga may trip siya. So hindi namin maiyon. So ang ginawa muna namin is in-isolate namin yung transformer. Okay. Nakaluto siya. Okay. Tapos binuksan namin PRD. yung PRD, yung connection mismo. Okay. So ang nangyari, nakita namin na puno ng tubig. Hindi na lang isa. Hindi lang is tubig. Paano Kaya nangyari yun? nagkaroon siya ng connection dahil nga may tubig. So nagkaroon ng line ngayon yung connection. Apo. So yun yung nag-trigger nung nag-trip siya. False tripping siya. False Nag-false tripping siya tripping. pero false tripping sa system pero nag-send siya ng trigger sa ano pa naman siya sa main transformer na Dahil meron pong connection po, may wire po doon, na pag nag-contact sila, nagkaroon sila ng contact, magsesend na po siya ng signal doon na trip and lock out na siya supposedly. Yes sir, Pero ganun mag-aalarm na nangyari. siya Hmm. ganun po mangyayari dyan eh. Yung pala tubig, nabasa lang ng tubig. Kaya pangalawang tanong ko, kung hindi lumabas yung langis, kaya tinanong kita, yung kulay pula sa gitna, kung tumaas. Hindi rin yung plunger, Okay, hindi kaya rin nga nagkaroon. natanong. Kaya napag-isip ako. Tapos yung sinabi mong tubig, nagkaroon na ng short ng dalawang linya. Ayun, yun din ang pinagtataka namin sir kung paano nangyari yung gano'n na ano. Dapat Kasi seal type yan eh. seal type naman siya eh. Paano seal nagkaroon type ng siya. tubig? Yan ang sorry na, di ko kasi na-experience yan sa Saudi gawa ng very hindi naman humid do sa area ko, no? Sa Riyadh. Oh, kasi ang paliwanag sa akin ng isang British na nakasama ko na yung lead engineer namin. Aha. Dahil sa humid, Aha. pag yung orientation niya, kasi walang cover sa taser eh. Wala siyang cover yung transformer. So, yung orientation ng location ng PRD device, pag sumikat yung araw sa umaga, yun ang unang nakikita. Okay. So, yung humid sa ilalim, nagkakaroon siya ng moisture. Nagkakaroon ng accumulation ng Moisture doon sa ilalim. So, Oo. ang ginawa namin kasi nagpalit kami ng yung sa itaas na yung sa connection box niya kasi nagkakalawang na eh. Dapat binuksan yun eh. Ginawa namin na prevented niya para hindi siya magkaroon ulit ng ganon. Naglagay kami ng breather. Mhm. Doon sa Naglagay kayo ng external breaker. breather. Breather. Breather para in case na hindi siya magkakaroon ng accumulation ng sa loob, moisture. Aha. Saan Kasi po kayo sa tatlong transformer, iisa lang din yung may ganon na nangyari. Pero ang ginawa namin, yung lahat ng tatlo, yun ang pinalitan na namin para in the future na kasi babalik sa amin pag nagkakaroon ng ganung problema. Baka magkaroon ulit ng problemang ganon eh. Saan po kayo? Saan pong company? Somewhere in Malaysia yung project sir. Sa Malaysia. sa Malaysia. Sa Johor. Pero humid nga yata ang Malaysia eh. No, humid. Palibutan na May time talaga na humid. dagat eh. Humid siya. Unlike sa Saudi Arabia.
Especially Kasi sa Riyadh. sa Saudi sa nakapag ano na rin ako sa Middle East. Minsan kadalasan sa Middle East meron kasi siyang shading eh. Oo. Kahit malalaking transformer, may shading siya eh. Ngayon wala na. Tinanggalan namin yung shading. Bahay, pinakabahay ng Mm. transformer. Pinatanggalan namin dahil nag-iinit eh. Mm. Yung init ng transformer na umiikot lang doon sa loob eh. So wala siyang Although yung parang harapan, ventilation na ano. merong open, may bubong siya, tapos merong dalawang wall sa magkabila. Oo, kasi yun ang protection din yung wall sa ano. Oo. Sinasabi nila para daw yung ibon yung hindi maglagay ng nest sa radiator fin. Dahil ako, tingin ko, ang transformer, sinadya yung outdoor. Yan din ang kinontest ko noon. Nasa project kasi ako, kinontest ko na yan. Bakit nyo ibubungan yung transformer? Bakit nyo ibububong? Tapos, yung meron pang pintuan, may gate pa siya. So nakita siguro yung isang itsura ng pagkakagawa, open na siya. Dati ganun, tama ka. Nung araw, ganun yun. No, kasi merong ano pa siya, may fins pang sarili yung sa transformer eh, na yung planta naman ay naka-close naman yun eh, kundi mga operator lang naman ang nasa loob. Wala naman, Yung sa operator. wala lang ibang mga tao doon eh. Planta. Pero ito, sa substation na namin sa Saudi Arabia, puro unmanned. Walang katao-tao. Meron pa Sige sir, salamat sa question sa tanong sir. May question Sir Jaime dito sa chat Apo. Ano mo? Chat. Yan, hindi ko na alam. Si Joey Sanchez may tanong. Sino po yung nagsasalita na yun? Si Richie. May tanong si Joey Sanchez, sir. In the diagram, if the main GT2 is out and the two follower takes into operation, GT1 and GT3, who will act as main or follower? Sorry po, no? GT1, GT2, GT3, ano po ang tanong doon? Sa master follower? Kapag out ang GT2 and the two follower takes into operation, GT1 and GT3. Apo? Who will act as main or follower? Ako naka-trip si GT2. Apo. Magandang tanong yan. Who will act as a follower? And who will act as a master? Sa tingin po namin, no, sa nangyayari sa experience ko, no, ginagawa ni operator o ng isa doon ginagawa sa master. Kundi ako, ewan ko sa iba, no? Iba yung katulad ng sinabi ko, na baka makaiba tayo ng sistema. No? Pwede siguro siya, kung alam niya po yun, baka ma-share niya po sa atin yun. Pero sa amin, ginagalaw po yun ng kung sino yung magmamaster at saka follower. Dahil hindi pa pwedeng walang magmaster eh. Pangalawa, eto rin siya, out na isa, ano po yung mamaster niya? Pareho na silang follower eh. Dalawang load siya, ay dalawang transformer, nagsusupply ng load. Ano po yung Kapag nag-out daw si GT2, sino na ang master at follower? Sorry, Yun nga po yung sinasabi ko kanina, either si control center, mag-shift siya ng isa doon ng magma-master. Pero tignan po rin natin, dalawang follower na siya, kung magkakaroon pa rin siya ng master follower, no? Ano ima-master ni follower? So, yung isa, let's say bumaba yung isang voltahe, GT1 and GT3, no? Okay? Si GT3 na sense niya, siya yung master, siya ngayon yung master. Makikita niya,
sesend siya ng signals kay follower na magtaas ka rin o magbaba ka rin. Ewan ko, baka iba yung sistema sa kanila, no? O tiga Saudi Electricity rin siya. Si Sir Jun Tatil. Siya ba yun? Ito, meron pang tanong dito. Sir, regarding paralleling of transformer, ano requirements sa impedance? Salamat. Kay Sir Ariel Arnaldo. Hindi ko masambanda. Pakiulit po yung tanong. Sa paralleling of transformer daw po, anong requirements sa impedance? Requirement impedance, pare-pareho sila ng impedance. Iisa lang po ng impedance nila. Kung ilang percent yung impedance, kailangan pare-parehos po sila. Yan yung yung ano ba requirements pag nagpa-parallel operation ng transformer. Pareho ng vector, pareho ng impedance. Yan po ang inaano nila yan. Yan yung very basic na sinasabi, parallel ng transformer, ng mga transformer. Kung ano po yung impedance nila, pare-pare sila ng impedance. Hindi ho pwede makakaiba sila ng impedance. So, meron pa, Sir. Galing kay Sir Redmino. Sir, yun bang transformer dapat identical? Same brand, model, number of position? Depende ha. Basta na kahit makakaiba sila eh. Basta na ano niya yung kunyari, nasira si transformer, walang mabili. Kailangan ng ito isang transformer, ibang brand. Kung mag-fit naman siya doon sa existing transformer. Kung mag-fit siya ron parang parallel wala namang problema kahit ibang transformer siya Ginawa na namin yun sa Saudi, may existing substation. Basta nandoon pa rin yung kailangan ng requirement paano mag-parallel ng transformer. Yung conditions. Kahit iba ba siya, kahit magkaiba sila ng brand. Basta yung condition, specification, nandoon lahat. Space, in bulk foundation. Wala. Hello? Hello, sir. Sino po sila? Sir Jaime, may tanong lang ako tungkol dito sa situational Sir Gimo. Yung nabanggit mo kanina yung soak test na 24 hours. No? Okay. Yan. No salt cable. Apo. Curiosity lang. Halimbawa nag-fail yung old cable. Anong inyong may situation ba kayo nangyaring ganon or just in case mangyayari ngayon? Hindi po nangyayari. Nag-fail siya sa soaking in 24 hours ng 132 kV. Kahit sabihin na natin may transition joint siya, oil field cable. Dahil yung mga oil field cable doon, sobrang matatagal na. Tapos papasok si XLPE, kakaroon ng transition joint. Isinusoak na lang. Nagkakaroon ng agreement si Saudi Electricity tsaka si contractor, pati na yung manufacturer ng cable. No? So, no reason to fail? Sorry? No reason to fail? Walang Sa experience ko po, hindi pa namin nasubukan mag-fail sila. Hindi pa. Wala pa nangyayaring fail. Pero siguro, may possibility rin, no? May possibility. Malay mo sa transition joint. Sa jointing. Oh. Malay natin. Dahil sa jointing, alam natin po lahat, ang jointing, weak point yan. Kung may hinahina ang gagawa dyan, wala. Leakage yan. Maano nga pala ako, na natandaan ko, kung gusto ko rin magdagdag ng safety
Okay, magpuputol po ako ng kuryente ng voltahe ng cable. 132. Kailangan iputulin ko siya eh. Dahil may bagong substation na itatayo. Magtutugtog ako ng panibagong XLPE. Tama. Okay? Na-test na namin sa dito sa voltage locator, cable locator na may voltage. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na naman. Tanda na. Pero alam na namin siya yun. Alam na namin siya yun. Off na siya. In-off na yun. Alam na namin siya yun. For safety, ano ginagawa ko? Yan, madalas po namin gawin. Alam niyo yung ginagawa namin? 22 caliber na baril, pero hindi itsurang baril. Ipapatong namin doon, tatali namin sa cable na yon, sa isa doon. Tapos lalayo kami, may tali, para mag-ano yung trigger. Babarilin niya yung cable. Pag sumabog, palpak. Mali. Grabe. Pero yun ang safety. Malay mo, kala mo off na yon, yun ang puputulin mo, mano-mano, o anong machine ang pampuputol mo ron, sabog ka. Bagay, okay. Oo. Yan, bago kami magkaroon yan, tinatawag namin ang cable maintenance. Yung cable maintenance, tinatawag po namin yan. Tapos cable maintenance na magawa na ron, hihingi ng SFT sa control. Sanction for test, SFT. Sanction for test. Bago, pag nagkapirmahan na yung sanction for test, tatawagan ulit yung control, we are ready. Okay, go. Yun, lalayo kami, siguro mga 6 meters. Ang layo namin, distansya namin. Paghila, bang! Yun na. Pag wala, siya na yun talaga. Pag sumabog, mali ka. Minsan kasi may mga cable na dalawang sirkito magkapatong eh. Dalawang sirkito magkapatong. Kaya mahirap din. Kaya mabuti na yung gagawin ganun. Okay, dito sa pagtatayan mo ng bagong substation na may extension doon sa lumang cable, Opo. anong criteria sa okay, na hindi mo napapalitan yung kable? By years of service? O gano'ng katagal na ba? Inaano pa rin ho namin yan. Yung year of service niya. Kailangan na bang palitan? Depende po yun sa planning eh. Depende na po kung pala. Kung depende sa lifespan ng cable, makikita naman nila sa record yan eh. Kung 5 years na lang ang life, palitan mo na lahat. Sigurado ka pa. 5 years. Kunyari, okay. Kunyari, 5 years na lang natitira sa cable na yon. Kunyari, Okay. may lifespan din kasi yan eh, di ba? O tama, may life cycle yan. Kung 5 years na lang, kung ako magpapagawa, palitan na buong ang cable. Kaysa magkaroon ka pa ng problema, mamaya makalimutan mo yun na 5 years na. More than 5 years, ang 10 years, saka sumabog. Bagay, nasa Cardex naman yan kung kailan inilagay yan eh. Tama. Oo. Tsaka doon sa as-built drawing no nakaraan. Kaya mahalaga yung as-built drawing eh. Record, lahat, kasi sa amin, lahat ng schematic drawing, lahat ng may library ho kami diyan. Sa taga maintenance may library. Ngayon through alam niyo na, nasa computer na lahat. Madali nang hanapin. Dito sa transportation ng mga GIS, galing abroad yan eh, Apa. So, pagdating sa site, doon na ninyo ina-assemble? Opo. Pira-pira yan. Actually, parang bay by bay. Tama. Oo. Sino ba mauuna? Siyempre, kung nasa main door ka, ang mauna, kunyari, ang main door mo, yung section A mo nakatapat sa main door, ang pinakadulo ng bay ng section B, yun ang uunahin mo. Pasok. Okay. Pasok mo na ipasok. Total, merong overhead crane naman siya. Madali na ipasok yun. So, ang pag-fill up ng gas ay doon na rin ginagawa after ng assembly at kailangan
enclose yung GIS room, walang sino-sino pumapasok, ayaw namin na wala ka namang business doon, doon ka papapasok o makikidaan ka dahil merong isang maliit na pinturon para mag-shortcut ka. Kung wala kang business doon, huwag kang pumasok doon, umikot ka. Okay, pero nandun pa rin yung vendor for site Oo, Site nandun acceptance nandun test. pero ang nag-a-assemble po doon yung manufacturer. tama. Yung Oo. site acceptance test pang Oo. gagawin niya, no? Opo. Ngayon, yung natanong nyo kung paano diniliver, i-ano ko rin to, i-share ko rin sa inyo, no? Ito kasi ako yung nag-i-inspection dito Transformer, okay? Rini-require namin si manufacturer na kabitan siya ng impact recorder 3 dimension. Sa computer ko, nandoon na yung program niya. O kaya yung computer ko sa site, nandoon na yung program niya. Pag dumating doon, pakukuha ko yung impact recorder at i-ano ko sa computer ko sa site, mababasa ko sa kanya. Mababasa siya. So XYZ axis siya, no? 3 dimension. Kahit saan siya bumanda, saan siya bumunggo, magka-curve doon Tapos magkakaroon ng detail doon, anong oras, ganitong kalayo. Parang ganon, sa ganitong oras. Tatanong ko, malakas na dito, malakas ang untog ng transformer dito. Sa ganitong oras, ganitong araw, pati day and time, nandoon, lalabas doon. Ano nangyari dito? Sinisita ko sila. Explain. But medyo malakas. Yung limit, hindi ko na matandaan kung saan limit Pinay-explain ko na sila kagad. Dahil pagbaba ng transformer sa railing ng transformer rail, pag linagay na ron, immediately pinakukuha ko kagad yung impact recorder. Sabi ko nga, ingatan niyo, huwag niyo ibabaksak. Yun, doon. Kung bumaksak sa bagay, sabi, sir, bumaksak. Makikita mo na sa day and time Makikita mo. Makikita mo ngayon ang pangyayari, yung i-re-record niya, yung impact. May malakas ba yung impact? Di mo maiiwasan yung impact maumpog siya, babaksakan siya. Kaya kahit naka-crate siya, pagdala ng crane, biglang humampas, wasak yung crate, tabunggo yung transformer. Iniiwasan pa natin kasi yung lakas ng impact, yung loob nun. Although wala pa siyang oil, yung loob nun, baka magka-apekto. Kaya iniiwasan natin yun. Kaya pinalalagyan na required namin yung impact recorder. 3-dimensional. Okay, thank you. Yung mga hindi pa nasa link ang registration, baka hindi pa nag-register ba? Andyan na sa chat box yung registration, that? Yung number daw of top position, dapat daw po ba same? Nagtanong na po ba to? Ano po yun? Yung number of top positions, dapat daw po ba same? Pare-pareha sila. Yun ang sinabi ko sa kanina. Pag magkakaiba sila, magkakaroon ng circulating current. Kung sino po yung transformer na may mataas ang voltahe, siya yung magpuproduce ng circulating current. Ngayon, yung transformer na may mababang voltahe, siya yung re-receive ng circulating current at no load. At no load yan. Magkaroon tayo ng load. Magkakaroon ng circulating current pa rin, ganun pa rin may circulating current. Ngayon, yung efficiency ng transformer mababawasan. Kanino? Doon sa may mataas na voltahe. Ngayon, yung load ni bababang voltahe, ipapasa niya pa yung ibang load sa kanya. Maapektuhan ngayon to yung may mataas na voltahe. Malo-loaded siya masyado.
hindi sila magpapantay-pantay ng load. Kaya ganun po ang mangyayari. Kaya kailangan po pantay-pantay sila lahat. Kung naka-top 8 siya, lahat po kailangan naka-top 8 yan. Okay. Sir Rimo, may tanong ka? Wala na, ma'am. Sir Jaime, yung ating presentation sa next after the third seminar na. Yeah. Siguro marami na pong ano diyan. Dahil ano lang to 13.8 kV switchgear. Substation hindi yung ilan-ilan lang na ano. Ito yung substation, maabot ng 30 panels. Doon ko rin dadagdag na rin yung station transformer. Yun na lang po. Okay. Pero passingly na lang yun. Konti na lang yung ano yung sa medium voltage switchgear. Paano pumasok sa encamer. Okay? Tapos i-discuss ko sa kanya yung requirement niya ng IEC na may kanya-kanya silang cubicle. Alam na po natin yan. So madali na po i-discuss yan. Siguro maraming question diyan. Pero i-discuss ko rin po passingly kung makakaano pa yung si Siemens dahil nagkaroon sa Riyadh, nagkaroon ng metro, yung metro na yung parang LRT, kumuha ng syempre sa amin din kukuha ng ano yung power, ano. Ang gusto nila, ang medium voltage nila na 33 kV is parang ano yung SF6 din. Pero ang construction hindi yung circuit breaker lang yung SF6. Ang circuit breaker vacuum. Ang bus bar SF6. Okay. Pero nakita ko lang. Ikikita ko lang. Hindi ko pa pwedeng i-discuss yun dahil nakita ko lang at nabasa ko lang. Binigay lang sa akin yung manual nun. I'm not in the position na i-discuss yun. Pero parang nung binasa ko, parang similarity rin sa high voltage. I see. Sir Jaime, yung presentation mo, yung the first yung last week, pwede na sigurong ipadala mo yung sa mga attendees para hindi malaking masyado yung bytes. Opo. Para in phases ba? Gagawin ko GIS, tapos second part yung itong natong transformer. Pasensya na po kayo, no? Hindi ko talaga diniscuss na yung DGA, yung focus relay, kung ano pa siya, yung windings, hindi ko na diniscuss. Dahil alam ko, saturated to. Punong-puno na yung utak niya. dahil eto nga kasi, yung sinabi ko kanina, 1 taon na ako kay Ma'am China nakikinig sa webinar niya. Parang bihirang-bihira akong madinig tong on-load tap changer. Tapos, sa ibang chapter din nakikinig ako. Passingly rin siya. Gusto ko ngayon i-share. Dahil tinuro ko ito Na-experience ko, tinuro ko sa Saudi. Kaya gusto ko lang i-share doon sa inyo. Yan, may pahabol na Sir Jaime. Apo. What preservation procedure or requirement for transformer that delivered to site but it take months to install at site? Sorry po. What? Ito daw ang preservation procedure or requirement. Nandito na buo pa sa ano? Nasa chat box po. Chat box. Nasa dulo? Opo. Kay Sir Rusty. Rusty Tsaka Alegre. does it require closed warehouse with ACU? Opo. Does require enclosed warehouse with ACU. Alin po ang closed warehouse with ACU po? Anong equipment po? Kung nasasabihin nyo yung indoor substation, yung previous question niya, kadugtong lang po yan. Ang unang question niya, what preservation procedure or requirement daw po for transformers that was delivered to site but it takes months before it is being installed? linalagyan po yan
nilalagyan po yung, alam nyo yung silica gel, nilalagyan din po nila yan. Yung kung sa loob ng karton na sapatos, ganyan lang kaliit, doon bag, nakalagay dyan sa mga niya, sa mga equipment. Ina-preserve niya yung moisture, inaano niya. Alam mo na natin yung gel na yan, para mawala yung moisture. Ngayon, sinasabi nila, saan ba ilalagay? Transformer, yung GIS. Actually, nasa labas lang siya eh. Nasa labas lang. Andoro, nasa loob pa ng crate. Okay? Nasa loob pa ng crate. Inaulanan, na anuhan ng sunstorm, whatever. Nandun lang siya, pati yung transformer. Dahil pag inassemble mo yan, lilinisin mo rin yan eh. Hindi siya maulanan, hindi siya malikabukan. Pag pinasok mo yan, lilinisin mo pa rin yan eh. Ganun pa rin siya. Ngayon, yung sinasabing, yung minsan, yung panel, nilalagyan talaga ng yan. Mga panels nilalagyan ng silica. So, nasa loob yun ng mismo ng desiccant dryer. Silica. May sasabihin, may kikwento ko sa sabagay, doon ko na yan yun. Talagang sumasagit-sit yung voltahe na 13.8. Bale sa medium voltage na. Sumasagit-sit sa dinig, nadinig mo. Yung panel. Saan nagkakaroon ng leak. Bale pag nag-discuss na lang ko isa yun sa sa experience ko. Actually, marami akong na-experience na nangyari. Yung GIS, ito yung hanggat nakaalis ako, hindi nila makuha yung sagot. Kung makikita niyo yung GIS, yung isang compartment, nagkaroon ng arcing, binutas yung cylinder niya, haba niya 1 foot. Credit card, kaya kailangan nyo na. 1 foot ang haba. Bakit hindi kagad na gano? Hindi ko rin kasi masisisi ang maintenance. Dahil po, sa dami po ng substation, kukunti lang po sila talaga. Mahirap. Mahirap para sa kanila. Nasagot ko kaya kay si Rusty, Engineer Rusty, nasagot ko po yung tanong ninyo. Hello? Wala na. Sir, si June Katil. Sir, during sa transformer transportation, may oil ba sa loob? Wala po. Wala pong oil sa loob yan. During transportation, pangalawang bigat niyan. Transformer tank pa lang eh. Yung transformer tank, ang sinasabi ko, wala pa dyan yung bushing, hindi pa nakakabit yung bushing, hindi pa nakakabit yan yung radiator. Pag dineliver as in tank, wala pa hong oil yan. Dahil sa site, palilinis pa namin yan eh. Bago dalhin sa loob ng transformer yan. Kailangan dumaan pa sa process ng paglilinis. Bago ipasok sa loob. Ikakabit muna, i-assemble muna lahat, yung bushing, yung yung radiator, yung mga radiators, titignan lahat yung mga connection, kung naka-tight na, papalitan yung gasket, papalitan ng bago, tsaka may kakabit yung, kung ano man yung ikakabit mo dyan, idudugtong mo, tsaka at that time, tsaka pa lang maglalagay ng oil. Siguro, unlike sa mga maliliit na transformer, yung mga KVA or 1,000 KVA o 1 MVA, 2 MVA. Ewan ko lang sa 1 MVA at 2 MVA. Sa 1 MVA na na namin yan, wala, nandoon na rin yung oil eh. Sealed na siya.
Yung station transformer ang sinasabi ko po. No? Wala na po. Meron pa sir, oh. Meron naghabol. Isang kay Si Danilo. Danilo Gonzaga. Yes, sir. Yeah, may In your experience po, sir, paano po ba ma-verify if a certain SF6 dead tank circuit breaker ay meron ng leaks? Normal po ba na merong 30% drop ng pressure? Wow, bigat na 30% drop. At Green green level area. level ang area monthly. Okay, sasagutin kita na requirement namin is 0.5% decrease ng SF6, 0.5% decrease yearly, acceptable namin yan. Nagli-leak siya. Okay lang. Pero yung sinasabi mong papaano madidetect? Madidetect po yan. Katulad ng diniscuss ko kanina, 10% pa lang. Sa 10% pa lang na pumapasok pa lang siya sa yellow. Pumapasok pa lang siya sa yellow, mag-a-alarm na po siya. Meaning, alarm stage, kailangan tawagin na yung maintenance at mag-refill at alamin muna kung saan nanggagaling yung leak. Meron po tayong leak detector. Meron po kami leak detector, tinuturo ko sa estudyante. Pag inopen namin yon, bubuksan lang namin yung konting, may tank kami, cylinder tank. Maliit lang na ano. O, doon ka, sabihin ko. O, sige, test mo na. Sabihin doon, toot, toot, toot. Agad kumalapit siya, pag dumating siya na, toot, 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 nandoon na siya. Nandoon yung leak mismo. Otherwise, meron kami sinasabi, sabon. Yang yan yung Test. yan yung para makita mo kung magbababol si sabon. Doon mismo sa flange. Sa flange mo naman ano yan titirahin. Soft test. Si sabon, kung tawagin namin soap test. Tama. So isa sa kanya sa SF6 dead tank, malalaman po yan ng control center. Alarm. Mag-a-alarm yan. Alarm SCADA through RTU direkta na sa control center. Kahit 150 kilometers pa siya. Dahil interconnected na lahat, diretso yan sa sa control center na nasa Riyadh. Meron pa ho bang tanong? May pahabol pa? Parang wala na naghabol. Baka tong 30% na sinasabi mo, sir, kung ang dead tank circuit breaker mo sa medium voltage ba? Pero sa GIS 132, diyan kami. Pero ang leak namin ng GIS yung circuit breaker GIS sa medium voltage. Pag nagli-leak na yan, matetrace naman yan, magkakaroon pa rin meron pa rin diyan may alarm pa rin diyan Yan, pinapalitan na namin circuit breaker mismo. Palit na. Pero ngayon, puro vacuum na. Puro vacuum na lahat yan. 69 kV. Okay. Saan po nyo ginamit yung 69 kV? Matanong ko, Mr. Danilo, Engineer Danilo. Kung nasa Saudi ka, Muhandis Danilo. Assalamualaikum. 69 kV sa Eastern. Pinakamababang nila yan, high voltage. Sa Eastern part sa Damam. Dito pa sa Pinas yan? Engineer Danilo? Sa Abkip ginamit Sa Cebu.
Sa city. Harad. Harad, Saudi Arabia. Assalamualaikum sa Saudi Arabia. Muhandis, sino yan? Si Muhandis Dominador? Yes, sir. Muhandis Dominador. كيف الحال؟ Peace, alhamdulillah. Ulit tamam. Aywa. Alhamdulillah. Pero sa Pilipinas na ako. Nandito ka na rin? Retire ka na rin? Inayawan na ako eh. Overstaying na. Saan po kayo? Saudi Electricity rin po kayo? Hindi, sa Aramco. Project Aram ko naman kayo. Okay. Sa eastern part? Ang pinakamataas doon na hindi na ako napasali sa 700 plus eh. 700? 115. Okay. Tapos, ano pa sunod doon? Ang Doon system kami sa voltage- 69. Ang system voltage nila ngayon 69, pinakababa nila. Susunod nga yung 115. Ayun, yun, Kasi yun. sometimes meron silang 132 per bihira, tapos 380. Sa ngayon yan ang nalalaman ko. Dahil retire na rin ako eh. Retire na ako. Ako ay ko pa Yes. mag-retire pero inayawan na ako. Edad. Edad. Oo. Ako naman, i-extend pa sana. Kaya retired na ako, i-extend pa sana due to health condition na bypass kasi ako sa Saudi. Kaya gano'n. Ako sa physically, pwede pa pero sa edad. Ah, Ako din tulo, sabi nung bossing oo, ko. according to law. Pero Wait, sa amin pwede kaming i-extend kahit ilang taon. Pasalamat na rin ako, hindi ako in-extend. Dahil abutan ako ng COVID doon, nakulong ako. Bago pa lang. 2018 lang ako nag-ano. Eh, dumating ko to July 2018. July, April ako. 2018. Buti nga rin. Pasalamat na rin tayo. Hindi tayo, kung nagpa-extend tayo, nakulong tayo ron. Paano? Pag nag-retire ka 2020, March, naibigay na siya yung, ano mo, yung... Ang naging drawback noon eh, pero mo eh, beyond 70, you're still driving. No. You're not allowed to drive anymore here in Saudi. Bagay. Ano ang trabaho niyo ron sa, ano? Nakakabing sari-sari na, nag-construction na, yung switchgear na, nagkabit din na kami. No, that was wala pang year 2000 yun eh. Mm-hmm. Pero lately, dahil nga on and off ang trabaho ko sa yung bang construction, sabi ko mag-apply lang ko na total mamaya. Mahigpit ang Na maghanap ng trabaho pang edad na eh. Yung May permanente higpit. ba? Mahigpit sa Aramco. Sa akin, Sa inspection ako napunta. Overhead line, saka counting switchgear, oil and gas. Oil and gas. Okay. Thank you po, Mr. Dominador, Engineer Dominador. Salamat, sir. Meron pa ho bang tanong? Alas 5 na. Ma'am Chi, where are you? Makaano siya. May meeting si Ma'am Chi Isa. Paano, Sir Gimo? Ano gagawin natin? Teka, akin nga, nag-text ako kay Ma'am Chi. Saan ko ibibigay ko yung ito, ibibigay ko na lang kay Kay Ma'am Chi. Kay Ma'am Chi, no? Pati yung first part. First part tsaka second part. Ihiwalay ko part. yung first part nga, yung GIS 132 kV, yung second part yung transformer. Oh, yeah. Dahil susunod na tayo switchgear medium voltage. Oo nga. Oo. Maganda sir talaga sir. Maganda yan, maganda. Ang problema lang paano? ang problema lang kasi maganda nga, actually maganda ho to eh. Ang hindi sa pagano, marami dapat na engineer na
may experience sa mga building, malaman din nila to. Malay mo, lumipat sila ng kumpanya, ito paharapin sa kanila, o itanong sila sa kanila kung alam nila yung GIS, may maisasagot sila kahit paano. Kasi doon sa mga ano nga, maganda sa mga nasa transmission ka eh. Yan, Aha. maganda yan. Kasi bihira yung transmission eh. Aha, may bihira po itong ano. Oo. Kasi Marami sa kadalasan, atin, buildings. aha, Saka, pero yung transmission, bihira dito sa ating grupo, yung sa transmission. Wala pa siguro natin sa generation naman. madalas ko na ano, generation, saka sa high-rise building, saka PV. Yan ang madalas na ano ngayon. Pati short circuit calculation, mga ganun-ganun. Yan ang madalas na mga webinar. Subukan nyo rin ano, subukan nyo rin tong ano. At least etong binigay kong bird's eye view lang to eh. Yan Tama. sinabi ko sa inyo, 6 months ko tinuturo to. Inano ko lang yung ano, bird's eye view niya. Siyempre, ang focus ng ano natin sa design. Opo. Yung sizing, marami din naman sa installation, pre-commissioning, commissioning, quality control. So, mga focus ng design. Malawak talaga ito eh. Malawak yan. Meron akong iaano sa inyo, no? Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sa yung IEE, CRC, SA, sino tiga rito? Yung unang-una na nagpunta doon sila Peñalosa yata yun. Matagal na. Tagal na. year 2000 yata yun o 2001. I'm not mistaken. Ano? Anyway, dalawa na tiga substation maintenance ang kumuha ng PEE. Yung isa, kaibigan ko yun, no? Nasa testing siya. Okay? Nang hingi pa sa akin ng specification namin. Wala sila ron eh. Specification. Binigyan ko siya ng specification. Ano ba yan? Puro hardbound pa yun. So binigyan ko siya. Ang design niya, ang thesis niya, power transformer. Power transformer. Okay. Doon siya nag-concentrate sa power transformer. Dahil yun ang trabaho niya eh. Yun ang tinetest niya eh. Kaya, di ba, kukuha ka ng PE, qualified experience. Ano ba yung qualified experience mo? Yung itetest mo. Yung thesis mo. Kaya-kaya niya sagutin. Ngayon, merong isa na kasamahan niya, ang thesis niya, buong substation. Na-shock ako, kung gano'n. Ang laki nito ha. Ang laki ng substation. Malaki, malawak. Oo. Kung i-discuss mo yan, katulad ng di-discuss ko lang ngayon, wala ka. Tsaka, sa substation, may kanya-kanya silang division. May transformer, merong GIS, merong ano. Yun ang specialized mo eh. Kung siya ka nag-specialize. Hindi, kahit yung, nangyari, transformer, ang ano niya, GIS experience niya. O ACDB. Tapos sasakupin mo pa yung iba, hindi ka papasa. Ganun nga ho nangyari. Ang pumasa yung transformer lang dahil yun ang qualified experience niya. Mag-test ng transformer. Oo nga. Maintenance ng transformer. Actually, ngayon, pati switchgear, tinetest niya na, nasa testing section siya eh. Hindi mismo sa design ang kanyang focus. Yun. Kundi yung trabaho niya, tapos thesis niya yun, yung transformer lang, pero hindi ko nabasa yung thesis niya. Transformer lang, power transformer. Power transformer. Siguro talagang inano niya lang lahat mabuti, kumbaga kinuwal niya na lahat ng ano roon. Yung sa transformer. Pumasa siya. Simple lang yung
tinisis niya, yung dinefend niya, yung isa, buong substation, pati iskatap, sakop dun. Hindi niya ma-explain yun. Oo nga, doon lang sa kanya, doon siya nag-focus sa kanya, doon sa experience niya. Tama lang yun. Oo. Yung isa, yun ang pumasa. Yun ang experience niya, transformer. Qualified experience siya, testing. Nagtetest siya ng switchgear, pero nagtetest din siya ng transformer. Inano niya yung transformer. Para maganda. Okay, alas 5, ano na? 5:30 na. Yeah, Okay, extended na tayo. May part 3 pa naman tayo. Kita-kita ulit tayo sa next Saturday. Yes, ma'am. Thursday. Ma'am Chi, sasubmit ko po yung request ni Sir Gimo, yung part I-cut nyo 1. na lang, sir. Part 1, part 2, part 3 para at least hindi mabigat. Oo nga, part 1 yung GIS, sasubmit ko sa inyo. Yung part 2, sasubmit ko rin sa inyo. Opo. Magkakahiwalay sila. Yes, sir. Thank you, Opo. Sir Jaime. Opo. Naka-record ho ba yung nakaraan sa ngayon? Alam ko may recording po to eh. Kaya lang na ko kanina na disconnect. Yung part 1 no, na-recording, may nakapag-record ho doon. Sana Bakit meron po- po sa national. Bakit ko po kukunin? Dahil tinitignan ko, kukunin ko kung saan ako nagkakamali. Ibig sabihin, paano ko i-deliver. Gusto ko malaman yung mistake eh. Nasa national yung recording sa Jaime. I see. Mag-request na lang ako, Sir Jaime. Please lang po. Okay. Para malaman ko. Yan Sige ang gusto po. ko yan ang gusto ko kasi makita ko yung mistake. Sige. Mistake na. Again, thank you guys. Kita-kits ulit tayo sa Thursday, September 2. Oo nga. So, nakapost na po yung links doon na may bago Oo. yung isang poster kasi hindi daw pwede yung recurring na link. So, may bagong link doon at saka passcode para sa September 2 natin, no? It would be a different ID and passcode. Salamat, Oo. Ma'am Chi. Kuha ko na. Okay, thank you, Sir Domi. Again, guys, see you on Thursday again. Thank you, everyone. Okay, Thank thank you you po. sa inyong Goodbye. lahat. Thank you Sir Maayong Jaime. adlaw sa inyong tanan. Ngayong hapon. Maayong hapon pala. Salamat. Assalamualaikum. Wala Waalaikumsalam. greeting.